Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po ay si Ellie, 12 taong gulang po noon. Hindi ako lumaki sa syudad. Bata pa lamang po ako ay sanay na po ako sa bukid. Madilim at matahimik. Kaya noong sinabi sa akin ni Tatay Andres na lilipat daw kami sa isang liblib na lugar doon sa bundok ng Quezon, hindi ako tumutol. Ang buong akala ko noon, doon lamang ulit kami magsisimula. Kuya Bari, ang bahay po namin sa sitio Kawayan ay yari lamang sa kahoy at kawayan. May pawid na bubong at silong na sapat para pagtaguan ng kahit anong ayaw mong makita. Iilan lamang ang mga bahay sa paligid at ang karamihan ay tila matagal nang inabandona. Sa unang tingin, tahimik. Ngunit sa pangalawa, ramdam na ramdam mo ang bigat ng hangin. Unang gabi pa lamang namin ay may napansin na akong tila kakaiba. Nagising ako sa kaluskos sa ilalim ng aming bahay. Mabagal, maingat, para bang may gumagapang sa lupa. Noon ay akala ko daga lamang ito o asong ligaw, pero may kasabay iyong mahinang paghinga. Para bang may dibdib na dahan-dahang humihinga sa dilim. Pinilit kong matulog, pero hindi ko talaga magawa. Kinabukasan, sinabi ko kay Tatay ang mga narinig ko. Hindi siya agad sumagot sa akin. Sa halip, kinuha niya ang kanyang itak at tiningnan ang ilalim ng bahay. Ngunit wala daw siyang nakita. Maraming hayop dito. Masanay ka na rin. Wika niya sa akin. Pero Kuya Bari, gabi-gabi, bumabalik-balik ang tunog na narinig ko. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ko ang mga bakas ng paa sa putik doon po sa likod ng aming bahay. Hindi iyon paa ng isang ordinaryong tao dahil mahahaba ang daliri at tila may hinilang buntot sa lupa. Ipinakita ko ito kaagad kay Tatay. Matagal niyang tinignan iyon bago niya tinabunan ng lupa. Magmula ngayon, anak, huwag ka nang lalabas. Huwag kang lalabas pagkagabi kahit ano pa ang marinig mo. Mahina niyang sabi sa akin. Doon ko una naramdaman na may iniiwasan siya. Ikatlong gabi, habang kumakain kami ng hapunan, bigla na lang humina ang apoy ng lampara. Kasabay nun, nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Kuliglig, palaka, maski ang hangin. Para bang may humigop sa buong katahimikan ng bundok. Maya-maya'y may dumapong mabigat sa aming bubungan. Umuga ang bahay. May gumapang sa pawid. Dahan-dahan, pero ito ay tiyak. Tatay, bulong ko sa kanya. Hinawakan niya kaagad ang kanyang itak. Nakita kong nanginginig ang kamay ni Ama. Mula sa ilalim ng bahay, may kumiskis sa kawayan. Para bang may sumusubok na baklasin ang aming sahig. Kasabay nun, may nakakasulasok na amoy na biglang sumingaw. Bulok, napakalansa. Para bang karne na matagal nang nabubulok. Saka ko narinig ang paghuni. Tik-tik, tik-tik, tik-tik.
Hindi iyon galing sa puno. Lalong hindi iyon galing sa ordinaryong hayop. Sumilip ako sa siwang ng dingding. Sa ilalim ng bahay, may anino na nakaupo. Hindi ito gumagalaw. Unti-unting umangat ang kanyang ulo at nakita ko ang dalawang matang namumula sa dilim. Napaatras ako sa tindi ng takot ko. Hinila kaagad ako ni tatay papunta sa gitna ng bahay. Isinaboy niya ang asin sa sahig. Pabilog sa paligid ko habang binubulong ang mga dasal na matagal na raw niyang hindi ginagamit. Maya-maya'y biglang may malakas na kalabog sa ilalim ng bahay. Bumigay ang isang kawayan. Maya-maya'y may kamay na biglang umusli. Napakahaba nito at itim na itim. May mga kuko na parang patalim. Agad itong tinaga ni tatay. Tinaga niya ang kamay. Umalingaw ang hiyaw na hindi tao. Isang sigaw na punong-puno ng galit at tila gutom. Sa liwanag po ng buwan, Kuya Bari, may nilalang na biglang tumayo sa likod ng bahay. Payat, mahaba ang buhok at may mga matang hindi kumikislap. Ah, aswang ka nga, pahinang sabi ni tatay. Doon ko unang naunawaan na hindi kami nag-iisa sa sitio Kawayan. Hindi na kami kumilos matapos naming makita ang nilalang na iyon sa likod ng bahay. Nakatayo lamang si tatay sa harapan ko, hawak pa rin ang kanyang itak at para bang handang-handang ialay ang sarili niya anumang oras. Maya-maya'y nagsalita ang nilalang. Mabango ang bata. Matagal na akong nagmamasid sa inyo. Nanlamig ang buong katawang ko, Kuya Bari. Biglang lumapit ang aswang. Bawat hakbang niya ay may tunog ng nababaling sanga. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang tunay niyang anyo. Ang balat po niya ay halos dumikit na sa kanyang buto. Ang mga mata niya ay namumula at ang bibig niya ay puno ng matutulis na ngipin. Biglang humiwalay ang kalahati ng katawan niya. Lumipad pa itaas ang baywang. Umusbong ang mga bakbak na para bang isang malaking paniki. Ang ibabang bahagi ay nanatiling nakatayo, nanginginig. Hindi na ako makasigaw. Sinubukan niyang pumasok sa aming bahay. Binangga niya ang dingding. Bumigay ang ilang tabla. Isinandal ni tatay ang buong katawan niya sa pintuan habang umuusal ng dasal. Sinubukan ng nilalang na pumasok sa bahay. Isang mabigat na hampas sa kaliwa. Umatras, isa pa sa kanan. Doon bumigay ang tabla. Parang kabisado niya ang aming tahanan. Umuga ang sahig habang ang kawayan sa ilalim ay unti-unting nababaklas. Ang mga kuko ng aswang ay bumaon sa kahoy, humihila, nagbubukas ng siwang. Isinandal ni Tatay Andres ang buong katawan niya sa pintuan. Sa kabilang kamay, asin at bawang na mabilis niyang isiniksik sa mga bitak ng kahoy. Isang malakas na hiyaw sa labas ang aming narinig. Galit na galit, nang gigigil. Biglang sumuot ang ulo ng aswang sa bintana. Sa liwanag ng buwan, hindi na buo ang anyo niya. Ang mukha ay tila nagpapalit-palit. Isang saglit mukhang hayop, sa kasunod mukha ng taong pamilyar kay tatay. Doon na napaatras si tatay. Maya-maya'y napansin kong may lumang singsing sa kamay ng nilalang. Isang singsing na minsang nakita niyang suot ng ama
sa lumang litrato ng negosyo. Bumalik ang alaala sa mga mata ni tatay. Binuksan ni tatay ang pintuan sa huling sandali, hindi para tumakas kung hindi para sumalakay. Isang malakas na saksak sa dibdib. Tumama ang asin at bawang sa bawat sugat. Umusok ang laman ng aswang. Nanginginig ang buong katawan nito habang pilit na umaatras. Hinabol pa siya ni tatay sa labas. Sa bakuran, paulit-ulit ang pagtaga ng itak. Bawat tama ay may kasamang pagliyab ng balat. Ang pakpak ay napunit. Bumagsak ang aswang sa putikan. Sa huling sandali, tuluyang naghubad ang balat tao. Ang dating anyong tao ay nalusaw. Naiwan ang tunay niyang anyo. Bumungad ang tunay na tao. Siya ang dating katrabaho ni tatay. Maya-maya'y unti-unting natunaw ang katawan ng aswang sa lupa. Parang abo na hinaluan ng putik. Ang naiwan na lamang ay ang lumang singsing. Bahagyang nakabaon ito sa lupa. Napaupo na lamang si tatay sa may pintuan. Hindi siya umiimik. Tinititigan ang singsing sa palad niya. Bago niya ito inilibing sa tabi ng bahay. Ikinuwento niya sa akin kinagabihan kung sino ang nilalang na ito. Ito daw ay isang katrabaho niya dati na inggit sa kanya. Dahil si tatay daw ay mabilis na tumaas ang pwesto. Naging manager kaagad samantalang ang katrabaho niyang ito ay nanatiling manggagawa lamang. At doon lang napagtanto ni tatay na hindi lahat ng aswang ay nanggaling sa dilim. May iilan at isinilang mula sa inggit. Yeah. Ako si Kuya Barry. Simulan natin ang kwento. Dilim Mall. Ako si Kuya Barry, naglalakad sa gabi. Mga kwentong lihim na pinadala nyo dito. Lahat bumabagsak sa akin, mga yapak na hindi tao. Humahaplos sa hangin, mga madapula sa bintana. Pag tumingin ka baka hindi ka na makauwi ng buo sa dilim. May aswang sa kanto, naririnig ang kaluskos. At may babae maganda pero aswang pala. Nangiti palang delikado na agad boss. May nilalang na gumagapang sa bakod ng bahay nyo kagabi. At isang kwento ng anino hindi nawawala kahit may ilaw pa sa tabi. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko. Kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Barry, taga-kwento ng dilim. Storytelling, mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. May nag-email sa akin, may gumapang daw sa hagdan. Matulis ang kuko, mabigat ang hinga. Parang bawag galaw, may plano na tinitignan ka lang. Yung bata raw nakakita ng kalahating babae. Lumilipat sa bubong, hindi kisap mata kundi halimaw na gutom sa gabi. At may mga aswang nagalit, nag-aabang sa buhay mo. Tahimik lang sa dilim pero alam mo nandyan lang to. At tuwing binabasa ko lahat ng sulat nyo, parang may nakatayo sa likod ko. Pero sige, trabaho ko to. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko. Kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Barry, taga-kwento
Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim. Bawat kwento ninyo, ako ang daan para marinig sa gabi. Mga aswang, engkanto, mga alamat na hindi naman